Okay, good day class. Today we will discuss the very important concept in the question document examination. So, Forensic for Chapter 5, Part 2. Now, this is the last part of our lecture for the Forensic 4 or the question document. And ito na rin yung pinaka-last part sa Chapter 5. No, and last lecture and meeting natin for Forensic 4. So, yung subject na to or yung topic sa Chapter 5 Part 2, it contains the topics, the contemporaneous, standards, and also yung difficult handwriting. Meron kayong mga konting activities dito para lang makita nyo yung pinagkaiba ng bawat sulat nyo. Pero hindi naman siya recorded. Gusto ko lang na pag chinek ko yung lecture nyo, makita ko yon sa dulong part. Para kahit papaano, kahit nasa bahay ay may yung application is na-apply natin. Natatry natin practice. Sorry sa noise, nandito si ma'am sa school. And next is the disguises in handwriting. Ayan, may mga pahapyaw na tayo nito ng mga nagdaan. And also yung effects of alcohol. Pagka nakainom tayo, although hindi naman nagsusulat yung mga nagiinom, after mag-inom, ano nga ba yung effects kung sakaling under influence ka ng alcohol if magsulat ka. In handwriting. Make sure yung last activity natin na activity 8, which is yung movie analysis na Catch Me If You Can. Make sure panoorin yun mga anak. Maganda yun. Lahat ng klase ng Forge at related mismo sa ating subject. Okay, kasi yun totoong nangyayari dati. Yung mga examples dun. And last is the admissibility of standard writing. Of standard writings. So, ito particularly about siya sa handwriting and signature analysis. So, napakahalaga nito, especially sa forensic science, law enforcement, and even sa mga legal proceedings. At kahit sa mga civil cases, dahil marami yung kaso ang umiikot sa forged signatures, fake documents, and yung mga disputed writings. Ayan, yung mga forged na signatures, fake documents, disputed writings, makikita nyo to lahat dun sa movie na pinanood ko sa inyo. Kaya, mas better na panoorin para malaman, hindi para pag-aralan na paano ginawa yun, pag-aralan in a positive way kung bakit ginawa yun. Kasi nung di pa tayo medyo modern, ngayon kasi more on digital. Noon, hindi, di ba, more on sulat lang tayo and printed, Ngayon ay ibang-iba. So ngayon, mahirap na mag-forge and maganda yung story, hindi na papalawakin pa ni ma'am para mapanood nyo. Okay? So by the end of this lecture, dapat maintindihan nyo rin na ano yung contemporaneous standards and bakit mahalaga yung handwriting na mahirap i-examine. Yan. And paano nagdi-disguise ang handwriting ng isang tao. And ano yung epekto ng alcohol sa handwriting? Ayan. And also, ano yung mga admissible standard sa korte. So, hindi ka pwedeng basta magpasa ng document. Dapat titignan mo din kung admissible yan or hindi. So, unahin natin ang contemporaneous standard. So, first ay the contemporaneous standards. So, dito, ang ibig sabihin ng contemporaneous standard ay ito yung mga standard writings or signature na naisulat within 5 years before. 5 years before,
No? Medyo natalakay na natin to nitong mga nagdaan. May didiscuss din ako dito. The 5 years before or 5 years after. 5 years before, 5 years after the question document. So, bakit po mahalaga ito? Kasi ang handwriting ng tao ay nagbabago over time. So, hindi nga po siya permanenteng identical, no, yung sulat natin. So, habang tumatanda tayo, syempre nag-iiba. Okay? Ano yung importance ng contemporaneous standards? First, helps trace gradual changes in handwriting. So, it helps trace gradual changes in handwriting. So, habang tumatagal, nagbabago yung muscle movement natin, yung speed, yung pressure, no, sa pagsusulat, and even yung writing habits, no, ng isang tao. So, for example, mga anak, nung bata pa tayo, syempre mabilis pa tayo magsulat and also smooth din yung sulat natin. Pero habang tumatanda tayo, dahil nga matanda, no, napapansin nyo, nagiging shaky or mabagal na magsulat. So, kung ikukumpara mo yung pirma nung 1990 sa pirma ngayong nung 2025, no, maaaring malaki yung difference. Okay? Next is to aids in tracing writing variation. Okay? Number 2 is aids in tracing writing variation. So, hindi kasi pare-pareho ang sulat ng tao. Araw-araw. May tinatawag nga tayong natural variation. So, halimbawa, magsusulat ka, galing kang trabaho. So, it's either pagod, and pag may iniisip ka, magsusulat ka, stress, and kahit nga yung may iniinda ka sa katawan mo or may masakit, nagbabago rin yung sulat mo. O kaya pag nagmabadali ka. So, lahat ng ito, ng sinabi ni ma'am na example or halimbawa ay nakakaapekto sa handwriting. Okay? So, the condition under which standards are prepared. So, hindi sapat na may sample ka lang ng sulat. So, importante rin kung paano ito naisulat. Okay? Sa question document. So, we have the comparable circumstances na kung saan dapat similar yung condition ng question, document, at ng standard writing. So, example, nagsusulat siya habang nakatayo, nagsusulat habang nakaupo, or nagsusulat habang nasa loob ng vehicle, ayan, o kaya nagsusulat habang nakapatong lang siya sa tuhod. So, di ba magkakaiba yung sulat natin sa iba't ibang place kung saan mo siya sinulat at kung paano mo siya sinulat. So, imagine niyo na, kunyari, kapag sumusulat ka sa mesa o sumusulat sa jeep, syempre magkaiba yung control sa pen. Okay, mamaya meron kayong konting activities about dyan. No? Next, punta naman tayo sa writing, instrument, and paper. So, importante rin na yung mga ginagamit sa panulat. So, kahit simple lang to, isulat pa rin natin. So, writing instrument and paper. So, we have the ball pen. Alam na alam niyo yan. Gamit na gamit niyo yan sa school, the ball pen. And the fountain pen. So, for your reference, pwede nyong i-search yung ano ba yung fountain pen. Mostly, ginagamit yung fountain pen sa mga attorneys, And also the marker, ayan, alam na alam nyo yan, marker. Ito sa mga important document, karaniwang ginagamit. And the pencil, ayan, ito yung mga ginagamit natin, the writing instrument. And how about sa paper naman, at pati papel, bakit? So, kasi nakakaapekto or naaapektuhan nito yung tinatawag natin na pressure, yung stroke quality,
yung ink flow, ayan, and also yung movement. No? Ayan ang writing instrument and paper. No, kung bakit kasama pa si paper dahil nakakaapekto nga siya again sa pressure, sa stroke quality, ink flow, and movement. So, next, we have the handwritings, signatures that are difficult to solve. So, lagay natin, handwriting, signatures that are difficult to solve. So, may mga klase ng handwriting cases na sobrang complicated. So, first, we have the careless or highly erratic writer. So, dito may mga tao talagang pangit magsulat, naturally. Gaya si ma'am, medyo pangit din talaga ako magsulat. So, pwede ring hindi consistent yung sulat niya. Maaring minsan may malaki, minsan may maliit na part. So, minsan din iba yung pirma, bawat araw. So, yung remedy dyan, which is the collected standard, so dapat ay mangolekta ng maraming authentic signature. Okay, pagkukuha ng standard signature, dapat ay mangolekta or mag-collect ng maraming authentic signatures. So, para pag kinumpare, at least makikita yung mga bawat details ng signatures. Para pag kinumpare nila ay alam agad yung alin yung pinagkaiba, alin yung may mali sa bawat strokes. Okay? Next, we have the receipt signatures. Dito naman, ang pirma ng receipt usually ay mabilis at careless. Mabilis and careless. Bakit? Kasi di ba, for example, may nare-receive tayo na parcel. So, pag may nare-receive tayo na parcel or papapirmahan sa atin, wala na tayong pakipirma na lang para matanggap na yung parcel. So, for that, ay gumamit din kayo ng different signature kasi syempre mahirap na kapag yung talagang signature. Kaya yung iba, di ba, parang gulgul na lang yung sulat kasi magre-receive lang naman ng parcel. So, gumamit kayo ng ibang signature nyo para naman hindi magamit yung authentic signature nyo sa hindi magandang bagay. Maaari din kasi yung mag-cause ng conflict. So, kaya kapag kinukumpara, mas magandang kumuha pa rin ng other receipt signature. Huwag yung receipt signature na to receive about sa parcel. So, kung kukuha ka ng mga receipt signatures, syempre dun sa mga document na reliable, like kunyari sa mga hospital bills, ayan, kung papayagan, bigyan. Okay? So, sa mga important document, mas makikita yung receipt ng signature. Compare dun sa mga nire-receive lang sa mga parcel, ayan, hindi siya counted. Hindi kayo makakakuha dyan ng authentic signature. And next, we have the near illiterate writer. So, ang near illiterate writer, ito yung taong limitado lang yung writing skill niya. So, usually, yung mga shaky, yung mga slow, and even yung mga poor letter formation. So, dito, kapag buhay pa yung writer, syempre, ang kailangan dyan ay requested standard. So, pag susulutin mismo yung tao under the supervision. Gaya ng activity ginawa nyo, di ba? Meron kayong more on nakita ko sa activity niya, puro requested standard yung meron kayo. Okay? Next, we have the physically impaired writer. So, dito naman, physically impaired writer ay kapag may sakit. So, like, for example, yung may arthritis, may stroke, or injury, and even yung paralysis. So, nagbabago yung sulat, Kaya kailangan ay 2 to 3 times more standard.
So, konting break lang muna. Asa sana akin oh. Para hindi na mamaya. Sige, chat na lang kita. Ha, nandito ka lang naman ata sa school. Sige. Sige na anak, okay na. Wow ha, yan ang una kong nakita talaga. Napakalaki ng... O ano yan? Ito yung kailangan pa naman. Ito. Ma'am, kahit di na ako maglagay ng ano, ng index card pa ma'am. Naka-record naman. Okay na, sige na. I-chat na lang kita. Nandyan ka lang maghapon? Opo. Okay. Sige, chat na lang kita pag may kulang ka. So, next. Okay. Next, we have the intoxicated signature. Dito, ayan, intoxicated signature. Dito kapag lasing yung writer, syempre usually unstable yung movement, no? Meron ding poor condition. Lagay natin para hindi nyo makalimutan. So, unstable movement. Kasi nga lasing, di ba? And we have the poor condition. Syempre, yung mga stroke sa pagsusulat niyan, inconsistent din. Inconsistent strokes. Kaya kailangan ng standard written. So, under siya ng same condition if possible. Okay? Next, we have the old age deterioration. So, dito, habang tumatanda, nanginginig yung kamay. Gaya lang din to nitong isa natin. Kapag ka matanda. So, dito ay, yun nga, nanginginig yung kamay, bumabagal yung movement sa pagsulat, and nawawala na yung smoothness. Kasi kapag matanda na, di ba, medyo shaky na, mabagal na tayo, and maapektuhan talaga yung sulat natin. Magkakaroon talaga ng parang, paano ba, yung parang mukhang nanginig yung sulat, like kunyari letter A, ayan, may mga ganyang sign, no? Next, number 7, we have the disguise, signature, or writing. So, isa to sa pinakamahirap, no? Kapag intentionally, binabago ng tao yung sulat niya, no? Para hindi makilala. So, normal specimen, ay hindi nakakatulong. So, kaya kailangan dito ng collected standard. Alam nyo na kung saan kumukuha ng collected standard. And requested standard. Ito yung mga nire-request ng mga investigation officer under the supervision kapag nagsusulat siya. And next, we have the multiple samples. Kasi kailangan talaga ng maraming samples kasi mas mabilis yung process kapag marami kang samples, marami kang makikita kung alin yung magkakatulad at alin yung na-forge sa hindi. Okay? Next, we have the disguise or the disguises in handwriting. Okay? Pangatlo na tayo. Disguises in handwriting. So, dito, ang disguise in handwriting ay intentional siyang alteration ng natural handwriting para maitago yung identity ng writer. So, meron tayong tinatawag dito na common disguises. So, una, yung abnormal, large writing. Abnormal large writing, ito yung biglang lumalaki yung sulat para magmukhang ibang tao yung nagsulat. Okay? Next, we have the abnormally small writing. Kung meron nga naman tayong large writing, meron din tayong small writing. Kung saan naman sinisikipan yung sulat, no, para mahirapan yung examiner. Paano ba yung sikip? Yung parang magkakatabi na, no, yung sulat. Next, we have the alteration in slant. Alteration in slant. So, dito, normally,
right slanted yung sulat, no? Pero babaguhin niya to into left or pa backhand. So, di ba maraming nagsusulat pa ganito, pa slant ng pa right? Ngayon, babaguhin nila yon, gagawin nilang pa left yung slant nila. Para lang mabago or ma-disguise nila yung sulat nila. Okay? Per away lang po uli. Next, meron tayong variation in slant within one signature. So, the variation in slant within one signature. So, dito, kapag inconsistent yung slant ng iisang pirma, so possible na disguise yung kanyang ginawa. Okay? Next, we have the printed forms instead of cursive. So, ito madali lang intindihan ha. So, imbes na cursive yung gagamitin, no, biglang magba-block letter. So, for example, cursive into block letter. Ayan. Okay? Yun lang. Next, pang-anim, slow writing. Slow writing. So, kapag dinidisguise yung sulat, bumabagal, no? Dahil conscious nga yung writer. Okay? Dahil nga may binabago siya. Okay? Next, last is the unusual spacing. So, pwede ring baguhin yung distance ng letters or ng words. No? Pwede medyo malawak yung space, pwede ring makitid. Okay? Tungo naman tayo sa kinds of disguises. Una, meron tayo dyang change of slant. Dali lang to mga anak. Yun nga yung kung pa-right, gagawin niya tong pa-left. Or vice versa. Kung left siya, gagawin niya tong pa-right. Okay? Next, we have change of letter style. So, dito, sinabi na rin natin, gagawin niyang cursive to block. No? Cursive to block or block to cursive. Next, the change of size. Ayan, ito rin. Yung maliit, biglang lalaki, small to large, or malaki, magiging maliit, or large to small. And next, we have, meron tayo ding deterioration of handwriting, na sinabi na rin natin to kanina. No, sinisira niya intentionally yung sulat niya. Okay? Deterioration of handwriting. From the word itself. Okay? Next, we have the ambidextrous writing. Dito naman, using the non-dominant hand para mag-iba yung sulat. So, for example, right-handed, pero kaliwa yung ginamit mo. Okay? So, next, we have the second to the last, the effects of alcohol in handwriting. Effects of alcohol in handwriting. So, the alcohol effects, ano nga una muna dito? Ano yung mga epekto ng alcohol sa ating katawan? Yung brain coordination natin, ayan, aapektuhan. The muscle control, and yung concentration natin sa isang bagay, and yung judgment natin, ayan. So, therefore, naapektuhan din yung handwriting natin. So, ano ba yung mga evidence ng alcoholic intoxication in handwriting? So, what are the evidence of alcoholic intoxication in handwriting?
So, una, meron tayong tinatawag na bizarre letter forms. So, dito, may unusual shapes ang letters. No? May usual shapes yung letter. Next, we have the greatly enlarged writing. So, lumalaki yung sulat dahil what? Nawawala yung control. So, greatly enlarged, ayan na yung word, enlarged writing. So, bigla lumalaki yung sulat dahil nawawala ng control. Next, we have the illegible writing. Now, pag sinabing illegible writing, so hindi na halos mabasa yung sulat. Okay? Next, we have the uneven baseline. Ayan, si ma'am, laging uneven baseline yan. So, hindi diretso magsulat. Siyempre, itong sulat naman ni ma'am, hindi talaga magiging diretso kasi wala tayong line no? Pero kapag may line ka or may baseline kang tinatawag, siyempre susundin mo na dun lang yung foot ng mga sulat mo. Okay? Next, we have the meaningless bloobs or extra strokes. So, we have the meaningless bloobs or extra strokes. So, dito, may mga unnecessary marks kayong makikita. No? Next, we have the inconsistent slant. Dito naman, pabago-bago yung direction ng letters. Okay, sinabi ko na yan, na right to left, left to right. Next, we have the inconsistent, laging inconsistent, repeated letters. So, dito, halimbawa, iba-iba yung paggawa ng letter A, no, sa same sentence. So, like, ito, example, hanap tayo. Kunyari, dalawa yung letter A sa isang word. Like, kunyari, Alea. Ayan. So, yung letter A, gagawin niyang magkaiba. No, although, this is not a sentence, this is a word. So, although parehas yung letter A, gagawin niyang magkaiba. Yung itsura ng letter A. Okay? So, subukan nyo po dito. Sabi ko nga, magkakaroon kayo ng konting activity kada matatapos yung isang lesson natin. So, example po, mga anak, subukan nyo magsulat habang, kunyari, inaantok kayo. Ayan. Try nyo lang, ha? Huwag nyo nang dayain. Ito naman ay application lamang and practice lamang. So, subukan nyo magsulat habang antok. Lagay natin dito, habang antok. And pag pagod kayo, like kunyari, nag-exercise kayo, after nyo mag-exercise or naglaro kayo, after nyo maglaro, try nyo magsulat ng pangalan nyo. Kahit pangalan na lang isulat dito. And then, try nyo rin magsulat ng nanginginig. Kaya pagka may mga situation lang na ganun. So, makikita nyo na din dito agad na magkakaiba yung handwriting ninyo. So, marami pa tayong example na pwede nyong gawin, no, i-practice para ma-compare nyo yung mga sulat nyo. Okay? Next, last part is the admissibility of standard writings. So, ngayon naman, pag-usapan natin kung anong writings ang pwedeng gamitin sa korte bilang standard. So, the admissible standard writings. So, una, meron tayong witness standards. So, may mga sulat na nakita mismo ng witness, no, na sinusulat. Okay? Kaya nga may witness, may word na witness. Pangalawa is the admitted standard. So, dito naman, yung mismong writer, no, siya mismo yung umamin na siya ang sumulat. So, therefore, kaya nga word admitted. Inadmit niya na siya mismo ang sumulat. And next, we have the business record. Business records. Dito naman,
records maintained in a regular course of business. For example, mga company forms, payroll signatures, and yung mga bank signatures. Next, we have the document or the government documents. Ito mga anak, yung mga pwedeng document na ipakita sa korte. Okay? The government documents. So, for example, yung mga passport, ayan, kung meron kayong passport, the driver's license, ayan, usually ginagamit yung driver's license, tax forms, kung meron na kayo, and also the voter's registration. Ayan, pwede po yung gamitan lahat and admissible yan sa korte. And next, meron tayong, pwede rin yung mga ancient writing. Ano ba yung ancient writings? Ito yung mga old document na accepted, no, due to the age and authenticity. So, kahit luma yan, tinatanggap dahil sa what? Authenticity na tinatawag. Okay? Next, the other writing standard. No, ano pa ba yung mga ibang pwedeng or admissible sa korte bukod sa 5 ito? No? Pwede rin mga anak yung appearance bands, ayan, sa korte, yung motions, and other legal documents. Ayan. Sulat nyo na lang dito sa other writing standards. So, next, malapit na tayo. Dito na tayo sa familiarity establishing standard. So, minsan, yung witness, no, familiar yan sa sulat ng tao. Bakit? Dahil it's either matagal niya na nila yan kakilala, kapamilya nila yan, katrabaho, no? Pwede itong gamitin, no, na witness. So, meron tayong tinatawag na opinion evidence. Ito naman yung sa opinion evidence, no? Sulat na natin tong tatlong to. Familiarity establishing standards. Dito mga anak, again, minsan yung witness ay pamilyar na sa sulat ng tao. Bakit? Pwedeng maaari kasing yung witness na yun, kakilala niya, matagal nang kakilala, pamilya niya, katrabaho niya, no? Pwede yun gamitin sa korte. And next, we have the opinion evidence. So, the important rule dito, hindi sapat na expert lang ang magsasabi. So, the court, they must still determine the genuineness of the standard document. Okay? Next is the role. Role of the court. Role of the court. Dito naman, ang court pa rin yung may final decision maker kung authentic ba yung standard writings. Okay? The court, they have the final decision kung authentic ba o standard yung writings. Okay? Yun lang naman yung 4 na topic natin dito sa chapter 5 part 2, the contemporaneous standard, difficult handwriting signature problem, disguises in handwriting, effects of alcohol, and admissibility of standard writings. So, class, tandaan ninyo na sa question document examination, hindi sapat ang simpleng tingin lang sa sulat. Kasi mostly, yung video nyo nakita ko parang bilang, sabi ko nga, ipasok nyo yung sarili nyo. Kung kayo ay isang document examiner, kung ano yung ginagawa ng mismong document examiner, gawin ninyo. Kung kailangan ng props na like yung transmitted light, maghanap na lang ng glass na transmitted light. Yung ginagawa nyo lang kasi bilang document examiner, tinitignan lang. So, hindi siya sapat sa simpleng tingin lang. Although, hindi naman kayo document examiner, gusto ko lang na itry nyong ipakita sa video kung paano talaga yung ginagawa or yung tamang process. So, kailangan din scientific yung analysis sa paggagawa sa bawat procedure, and marami ding factors yung nakaka-apekto sa handwriting. Okay, yun lang yung tatandaan. Maraming nakaka-apektong factors sa handwriting. Gaya ng anong diniscuss natin, sa age, alcohol, illness, disguise, and yung writing condition. So, ayun yung mga factors na nakaka-apekto sa ating pagsusulat. At higit sa lahat, ang tamang standard ay yung susi
ng mga anak para magkaroon tayo ng accurate comparison. So, as future professional criminology or maging law or forensic science man kayo, malagang marunong kayong mag-analyze, hindi lang ng sulat, kundi pati na rin ng circumstances behind sa writing. So, hindi lang basta yung document yung pag-aaralan nyo. Ano bang nangyari? Bakit may ganitong dokumento? Okay? So, yun lang, hindi ko na kayo tatanungin about sa mga recap. Another activity lang naman to na ilalagay nyo sa last part ng lecture nyo. Gusto ko lang makita, although hindi naman to recorded, but gusto ko i-apply nyo pa rin. Okay? Magbigay kayo ng 5 signatures na nasusulat or written na habang nakaupo, while sitting, double T yan ha, sitting, standing, habang mabilis nagsusulat, writing fast, and writing slowly. Then, pagkumparahin nyo yung pinagkaiba nila. Okay po, yun lang mga anak. Thank you and God bless. This is the last lecture for Forensic 4. And gawin nyo na rin yung activity nyo na activity 8, which is yung movie analysis na Catch Me If You Can. Make sure na panoorin para pag tinanong ko kayo at nakasalubong, alam nyo agad. Alam nyo yung kwento ng pasikot-sikot ng movie kasi marami kayong matututunan doon. Okay? Thank you and God bless.